Magandang araw mga ka-Express Info. Ang FIBA Asia Cup Qualifiers ay isang mahalagang torneo upang makakuha ng pinakamagandang seeding para sa FIBA Asia Cup Championship ngayong August. Kahit na parehong kwalipikado na ang Gilas Pilipinas at New Zealand, mataas pa rin ang pusta sa kanilang muling paghaharap dahil ang panalo ay magbibigay ng mas magandang posisyon sa knockout stages ng torneo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang panalong ito ay upang maiwasan ang malalakas na kupunan tulad ng Australia na maaring bahagi ng competition. Matapos talunin ng Gilas ang Tall Blacks noong November sa score na 93-89, tiyak na babawi ang New Zealand sa darating na laban. Ngayon, natapos na ang serye ng Gene Kings kontra Meralco. Ganap nang mailagay ni Coach Tim Cone ang kanyang atensyon sa Gilas Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Gilas Pilipinas ay nasa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna, kung saan sila nagsasagawa ng kanilang training camp bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Bago ang kanilang laban kontra New Zealand, makakaharap muna nila ang Chinese Taipei sa February 22. Bagamat hindi pa tiyak ang magiging resulta sa larong ito, mas nakatutok ang team sa mas mahabang laban kontra New Zealand na magaganap sa February 25 sa Auckland. Naglabas na ng kanilang opisyal na 12-man roster ang New Zealand para sa February window ng FIBA Asia Cup Qualifiers at kabilang dito ang mga mahuhusay na manlalaro tulad ni Rioban Terangi, Jordan Ngatay at Tohe Smith-Milner na hindi naglaro noong November. At dahil dito, inaasahang mas magiging malakas ang koponan ng Tall Blacks at mas mahirap ang laban para sa Gilas. Sa kasalukuyan, nasa pangalawang pwesto ang New Zealand sa Group B na may 3-1 record, samantalang nasa unang pwesto naman ang Pilipinas na may malinis na 4-0 record. Kung mananalo ang New Zealand, magiging patas ang kanilang standing at maaring magbago ang seeding sa torneo. Kung ang Gilas naman ang mananalo, mananatili silang nasa unang pwesto at magkakaroon ng mas magandang posisyon sa main draw ng FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia. At isa sa pinakamalaking balita para sa Gilas Pilipinas ay ang pagkawala ni Kai Sotto sa darating na laban kontra New Zealand. Matapos ang kanyang ACL tear sa Japan B-League, kinakailangang dumaan si Kai sa isang 9 na buwang rehabilitasyon bago makabalik sa laro. Napakalaking kawalan nito para sa Gilas, lalo na't nagkaroon si Kai ng kahangahangang performance kontra New Zealand noong November. At dahil wala si Kai, kailangang mag-step up ang iba pang big men ng Gilas tulad ni Junmar Fajardo at H. Edo para punan ang kakulangan sa depensa at rebounding. Bagamat malaki ang epekto ng pagkawala ni Kai, naniniwala si Coach Tim Cone na kayang punan ng team ang kanyang pagkawala sa pamamagitan ng teamwork at maayos na execution ng kanilang sistema. At isa sa pinakamalaking pagbabago na ipinapatupad ni Coach Tim Cone ng Gilas ay ang paggamit ng triangle offense, isang sistema ng opensa na naging matagumpay sa NBA sa ilalim ng coaching ni Phil Jackson. Ito ay isang komplikadong sistema na nangangailangan ng mataas na basketball IQ at mahusay na passing ability mula sa mga manlalaro. At ayon kay Coach Tim, noong unang araw pa lang ng training camp, ay ipinaliwanag na niya sa buong Gilas pool na ang triangle offense ang magiging pundasyon ng kanilang laro. Alam niyang hindi madaling matutunan ito, pero naniniwala siyang ito ang pinakamahusay na sistema na maituro niya sa koponan. Kapag pumasok ako sa kampo, sinabi ko sa kanila na ito ang alam kong pinakamahusay, ito ang kaya kong ituro ng maayos, kaya dito tayo mabubuhay at mamamatay. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone. Bagamat maraming kritiko ang nagsasabing hindi angkop ang triangle offense sa international basketball, patuloy itong ginagamit ni Coach Tim Cone dahil naniniwala siyang ito ang magbibigay ng stability at organisasyon sa opensa ng Gilas. Ang tagumpay ng koponan laban sa New Zealand noong November ay isa sa mga patunay na epektibo ang kanilang sistema. Ang darating na laban kontra New Zealand ay hindi lamang tungkol sa pride, kundi tungkol din sa mas magandang posisyon sa FIBA Asia Cup 2025. At dahil sa mataas na stakes, siguradong ibibigay ng parehong koponan ang kanilang pinakamahusay na laro upang makuha ang top spot sa Group B. Sa kabila ng pagkawala ni Kai,
May sapat pang talentong meron ang Gilas upang lumaban sa mas malakas na Tall Blacks. Kailangan lamang nilang i-maximize ang kanilang rotation at siguraduhing makapag-adjust sa bagong lineup ng New Zealand. Ang implementasyon ng triangle offense ay patuloy na nagiging mahalagang bahagi sa laro ng Gilas. Mahalaga para sa team na mabilis nilang ma-execute ang kanilang sistema upang maiwasan ang turnovers at makagawa ng magagandang scoring opportunities. Well, ang laban na ito ay isang pagsubok kung hanggang saan na ang narating ng Gilas Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ni Coach Tim Cone. Kung mapapanatili nila ang kanilang perfectong record at makuha ang panalo kontra New Zealand, mas magiging maganda ang kanilang tsansa na magtagumpay sa FIBA Asia Cup 2025 sa Saudi Arabia. At higit pa rito, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ng Gilas Pilipinas na kaya nilang lumaban kahit na kulang ang kanilang lineup. Sa dedikasyon, teamwork at tamang diskarte, nananatiling mataas ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino na makamit ng Gilas Pilipinas ang tagumpay sa kanilang darating na laban. Kaya abangan natin ang matinding rematch ng Gilas Pilipinas at New Zealand sa February 25 at suportahan natin ang ating pambansang kupunan sa kanilang paglalakbay tungo sa FIBA Asia Cup 2025. Naglabas na ng kanilang opisyal na 12-man roster ang New Zealand para sa February window ng FIBA Asia Cup qualifiers at kapansin-pansin ang ilang pagbabago ng kanilang lineup. Sa pagkakataong ito, mas pinalakas ng Tall Blacks ang kanilang kupunan sa pamamagitan ng pagsasama ng mga veteranong manlalaro tulad ni Rio Benterangi, Jordan Ngatay at Tohe Smith-Milner. Ang tatlong ito ay hindi naglaro noong November, kaya't mahalagang dagdag sila sa kakayahan at lalim ng kanilang roster. Ang pagbabalik nila ay isang indikasyon na seryoso ang New Zealand sa kanilang kampanya upang makuha ang pinakamahusay na posisyon sa qualifiers. Dahil sa mga pagbabagong ito, mas magiging mabigat ang hamon para sa Gilas Pilipinas sa nalalapit na laban. Noong November, kahit wala ang ilan sa kanilang key players, nagawa pa ring makipagsabayan ng Tall Blacks at nagpamalas ng kanilang depensa at organisadong opensa. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.